Bago maging isang makulay na bulaklak, dumadaan muna ito sa masusing pagbibinhi, pagpapalago at bago tuluyang mamukadkad. At katulad dito, ganito rin ang naging balangkas ng pagsibol ng isang tagahanga. Matagal na po akong fangirl. Tapos isa po sa ini-stan ko or iniidolo ko na grupo is yung BINI po. Kasi nakakatuwa pong pakinggan yung mga music nila. Yes po, yung music po nila nakakatuwa and very exciting pakinggan. Isa ang BINI sa mga sikat na grupo sa Pilipinas o kung tawagin ay P-pop. Nadiskubre sila ng ABS-CBN at umusbong nang marinig ng buong mundo ang kanilang kanta na Salamin-Salamin, Pantropiko at Karera. Ngunit sa patuloy na paglago ng karera ng BINI, hindi lamang kababaihan ang nahuhumaling sa kanilang musika. Isa lamang dito ang mag-aaral na si Simon na patunay na ang isang lalaki ay maaari ding mamunga tulad ng isang makulay na bulaklak. Nakilala ko yung BINI way before pandemic pa. Nakita ko na sila sa Facebook at sa iba pang social media kasi that was the time na parang una silang sumikat. Then after pandemic, this about 2022 or 2023, doon ako nagsimulang mas makilala pa yung BINI, lalo na parang naging mas sikat pa sila sa social media. Nagsimula rin si Simon bumili ng mga merchandise gaya ng photocards, posters at maging stickers. Kano naman yung mga nagagastos mo sa pambili ng mga photocards? Mura lang naman po as long as kaya naman pong bilhin ko as a student. Actually, ito po yung pinaka-favorite kong card po nila. Si Gwen po to, which is yung bias ko. And pinaka-favorite ko po siya sa BINI. Nabili ko lang po siya mura. Kung sa iba, negatibo ang epekto ng pagsuporta dahil sa adiksyon, kung kaya't nawawala ng oras sa mahahalagang bagay, kabaliktaran ang naging kwento ni Simon. Sapagkat sa kabila ng pagiging tagahanga, tagumpay na nakamit ni Simon. Nakakuha naman po ako ng mataas na karangalan at maganda po naging resulta ng aking pag-aaral. Para kay Simon, nakatulong ang kanyang pagsuporta para mas lalong maging determinado sa pag-aaral. Ngunit, sa kabila ng masayang pag-usbong bilang isang bloom, ang nasa likod nito ay ang mapait na karanasan. Nakakaranas po ako ng pangungutya, pang-aasar sa school kasi katulad nga po nung alam po ng mga kaklase ko na lumaki ako sa isang tahanan na puno ng mga babae, meron po akong 5 ate, tas ako lang po yung lalaki sa bahay namin. At kaya po dumagdag pa po sa pangungutya nila, yung isa nga po akong fan ng BINI na kesyo lalaki ako, na ba't ako fan ng isang girl group? So, mas lalo pa po ako na lang inaasar na isa akong badi. Isa lamang si Simon sa iniulat ng Program for International Student Assessment sa 53% ng mga mag-aaral na lalaki na nakararanas ng pambubulas sa loob ng paaralan na maaaring humantong sa depresyon. Isa po sa mga parang ginawa ko ay yung lagi lang po akong tumitingin sa magandang position sa positibong pananaw. Kaya na umiidolo sa mga girl group. Kasi ang pagpa-fanboy at pag-fangirl ay isang phenomenon, no? Actually, hindi lang ngayon yan eh. Ito ay naging sistema na rin kahit noon pa may mga nagpa-fangirl. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba pina-fangirl ng isang batang lalaki yung grupo ng mga babae? Pina-fanboy ng isang lalaki ang mga grupong ito kasi maaaring nagustuhan niya. Sino naman yung mga bias mo sa BINI? Tapos yung mga favorite songs mo, ano-ano yun? Yung bias ko po sa BINI is si Gwen. Talagang pinakita ko kanina. And si Gwen po dahil iba po talaga yung charisma ni Gwen. So baka naman pwedeng bigyan mo kami ng example para dun sa kantang gustong-gusto mo sa BINI. Huwag mag-alala, buhay ay di karera. Sa maunlad na panahon ng teknolohiya, nabibinhi ang iba't ibang libangan at interes. Gayunpaman, nakadepende sa ating mga sarili kung paano natin palalaguin ang mga ito sa ating buhay. Katulad ni Simon na hindi nagpaapekto sa epekto ng media, bagkus ay pinalago ang makulay na bunga ng kanyang buhay.